And here comes Ramos. From the logo, almost got it. Ka Express, Gilas, Pilipinas, 3 points lang ang kulang. Sa kabila ng pagkawala ni Kai Soto at isang bihirang off-night ni Justin Brownlee, dumikit hanggang dulo ang Gilas kontra sa New Zealand All Blacks bago yumuko sa 69-66 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena. 3 puntos lang ang pagitan, malinaw na indikasyon na kahit kulang sa frontline anchor at tahimik ang pangunahing scorer, kaya makipagsabayan ng Gilas sa top-tier competition sa Asia Pacific. Tabla sa halftime, 37-all, matapos ang strong second quarter response ng Gilas. Nakalamang ang New Zealand sa third quarter, pero nagpakita ng composure ang squad ni Tim Cone sa fourth quarter, ibinaba sa double-digit deficit at nagkaroon pa ng pagkakataong itabla o maipanalo sa huling minuto. Ang naging pagkakaiba, shooting efficiency, ang Gilas nagtapos sa 32.5% field goal shooting at 18.9% mula sa 3-point area, numbers na pwedeng i-adjust sa susunod na laro. Ramdam ang absence ni Kai sa rim protection at rebounding presence, pero bumawi sa collective effort sina Dwight Ramos with 16 points at Sergio Perez with 15 points. Si JB, na karaniwang 20 plus ang ambag, ay nahold lang sa 4 points dahil sa focus defense ng Tall Blacks. Sa kabila ng resulta, malinaw ang mensahe, Gilas remains competitive. Kung 3 points lang ang pagitan sa ganitong sitwasyon, mas lalong may dahilan ang team at mga fans na maniwala sa bounce back. Susunod na hamon, protektahan ang home court at i-convert ang grit into win. What if naglaro si Kai? Ito ngayon ang pinakamalaking tanong matapos ang 69-66 na one-possession loss ng Gilas kontra New Zealand All Blacks sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. 3 puntos lang ang pagitan, isang defensive stop, isang offensive rebound, isang altered shot sa paint. Sa ganitong klase ng laro, maliit na detalye ay nagdidesisyon ng resulta at dito papasok ang hypothetical impact ni Kai. Una, rim protection. Sa mga stretch na nakakuha ng momentum ang New Zealand sa third quarter, karamihan sa puntos nila ay nanggaling sa penetration at second chance opportunities. Si Kai bilang natural shot blocker at anterior deterrent, pwedeng magbago ng shot selection ng kalaban kahit hindi siya makakuha ng block. Ang presence pa lang niya sa ilalim ay kayang pabagalin ang drives at pilitin ang mas mahihirap na tira. Sa isang 3-point game, 2 na alternate attempts lang ang kailangan para mag-iba ang narrative. Pangalawa, rebounding control. Isa sa subtle gaps ng Gilas sa laro ay ang defensive rebounding sa crucial stretches, and Kai's length and timing could have secured extra possessions. At sa kabilang banda, makakapagbigay ng second chance points sa offensive end. Sa low-scoring game na nagtatapos sa 66 points para sa Gilas, kahit 4 hanggang 6 na dagdag na puntos mula sa putback o kick-out threes off offensive boards ay napakalaking swing na. Pangatlo, spacing at offensive balance. Kahit off-night si JB, ang presence ni Kai sa dunker spot o pick-and-roll sets ay pwedeng magbukas ng mas malinaw na driving lanes para kina Dwight Ramos at Sergio Perez. Kapag may legitimate lob threat sa gitna, napipilitan ang weak side defense na mag-collapse, so ibig sabihin, mas maraming open perimeter looks at mas mataas ang quality shots. Isang bagay na kulang sa 32.5% field goal performance ng Gilas. Pero kailangang maging realistic, walang garantiya na automatic win kung maglaro si Kai. Basketball is situational, chemistry, timing at game rhythm ay mahalaga, pero sa analysis ng isang one-possession loss, malinaw na ang skill set ni Kai directly addresses the exact areas kung kailan nagkulang ang team, interior defense, rebounding at vertical spacing. Ang mas mahalagang takeaway, kung 3 points lang ang agwat kahit wala si Kai at tahimik si JB, ibig sabihin mataas ang ceiling ng Gilas kapag kompleto ang lineup. Ang laro kontra New Zealand ay hindi indikasyon ng limitasyon, kundi preview ng potential. Ngayon ang focus ay recovery at adjustments para sa susunod na laban. Pero habang hinihintay ang full return ni Kai sa future windows, isang bagay ang malinaw. Sa ganitong klase ng dikdikan, ang kanyang presence ay maaring maging difference maker. At kung dumating ang pagkakataon na kompleto ang Gilas sa susunod na rematch, ibang kwento na yon.
Gilas Pilipinas, isang possession lang ang agwat. Sa kabila ng pagkawala ni Kai at isang bihirang off night ni JB, dumikit hanggang huling segundo ang Gilas bago yumuko sa 69-66 kontra New Zealand All Blacks para sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. 3 puntos lang ang pagitan, malinaw na indikasyon na kahit kulang sa pangunahing rim protector at tahimik ang naturalized star, kayang makipagsabayan ng Gilas sa mataas na antas ng competition. Malakas ang simula ng New Zealand sa first quarter, pero agad na nag-adjust ang Gilas sa second period para itabla ang laro sa halftime, 37-all. Sa third quarter, nagkaroon ng separation nang makalamang ang Tall Blacks ng double digits pero hindi bumigay ang Gilas. At sa fourth quarter, ibinaba nila ang agwat sa pamamagitan ng defensive stop at transition plays. Nagkaroon pa ng pagkakataon sa final minute pero kinulang sa conversion sa crucial possessions. Confirm na wala pa rin Kai habang patuloy ang kanyang ACL recovery at ramdam ang impact nito sa anterior defense at rebounding. Gayunpaman, nag-step up ang frontline rotation para punan ang butas sa paint. Samantala si JB ay nag-hold lang ng 4 points matapos tutukan ng depensa ng New Zealand, isang rare off night para sa kanya. Sa kabila ng shooting struggles ng Gilas, nananatiling competitive ang laro hanggang dulo. Ang 3-point loss na ito ay hindi blowout kundi patunay na kahit undermanned, may sistema at composure ang squad ni Coach Tim. Ang Gilas ngayon ay 2-1 sa Group A. Malinaw ang takeaway, isang possession game laban sa isang world-level opponent. Kahit wala si Kai at hindi umarangkada si JB, sa ganitong sitwasyon, anong adjustments ang kailangan gawin para ma-convert ang close games into wins? So titingnan natin ang mas detalyadong numbers at strategic implications para sa susunod na laban. Saan nagkulang at ano ang dapat i-adjust ng Gilas? Sa 69-66 na resulta kontra New Zealand All Blacks, malinaw na execution sa huling possession at shooting efficiency ang naging pangunahing factor. Ang Gilas nagtapos sa 32.5% field goal shooting at mababang 18.9% mula sa 3-point line. Numbers na karaniwang sapat para matalo sa close game. Well, gayunpaman sa kabila ng struggles, nananatiling one possession contest ito hanggang final seconds. Indikasyon na gumana ang defensive scheme at in-game adjustments ng staff ni Coach Tim. At ang absence ni Kai, mas naging by committee ang rebounding at rim protection. Nagbigay ng energy at anterior presence ang rotation bigs, habang ang perimeter defenders ay mas naging agresibo sa switching at help rotations para takpan ang kakulangan sa natural shot blocker. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.